Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Malinaw na pinaglalaroan mga kababayan, mga Duterte Senators ang ating batas. At yung pagpatakas, malinaw na pagpatakas po kay Bato de la Rosa ng mga Duterte Senators. Pinapaimbestigahan na po ng ilang members ng Senado. So, nanawagan si Senator Gatchalian sa Senado, ipaliwanag nila ng kanyang mga kasama yung reports na nakatakas si Bato de la Rosa. Nakatakas kasi malinaw na pinatakas po. Yung drama kagabi, malinaw mga kababayan na stage. Na ito ngayon ang iimbestigahan mga kababayan ng ating mga authorities. Kaya lang maraming kasabwat. Sabi naman po ni na Senator Ping Lacson, more on the Senate incident last night, he who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Sabi naman mga kababayan ni Risa Ontiveros, there is only one reason some bad faith actors are trying very hard to make this controversial event about me and other minority senators. In the time we went home, all this for a man who simply does not want to face the law. That's it. That's the whole story. Ontiveros called for a full, independent, and transparent investigation into the incident, stressing that the public deserves a complete accounting of what happened. Kaya sana para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon sa loob man o labas ng Senado, mag-submit na at makipagtulungan si Senator De La Rosa sa mga alagad ng batas ukol sa kanyang waran. Pumuga na mga kababayan at siguradong alam ng mga Duterte Senators. Kanina, nagpa-press con si Alan Peter Cayetano, pilit na iniiwasan yung mga tanong tungkol sa kung nasaan na si Bato de la Rosa. Pero alam naman natin mga kababayan, kung sino yung mga kasabwat at mismong utak sa pagtakas ni Bato de la Rosa. Yan o, malinaw. Mga kababayan o, sabi dito sa report ng World Tonight, sabi ni kahapon ni Alan Peter Cayetano, I just want everyone to know may agreement na. Ito pang grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not gonna leave Senator Bato. Sunod na balita mga kababayan, si Senator Bato tumakas na sa Senado. Di ba malinaw mga kababayan? Yung Akbayan Party List naglabas na rin ng reaksyon. If reports of Senator Bato de la Rosa leaving the Senate is true, the blame rests squarely on the Senate leadership. They did not merely obstruct justice, they aided and abetted a fugitive, sheltered him, and ultimately provided the opportunity for his departure. So importante mga kababayan na ang thorough investigation dapat mangyari at kung sino itong mga taong ito na alam naman natin kung sino-sino sila. All the Duterte Senators na nandun. Puro yun kasabwat mga kababayan. So dapat silang imbestigahan at kung kailangan kasuhan dapat itong mga taong ito. Tuwang-tuwa siyempre si Harry Roque. Good news, sabi niya sa kanyang post ngayon. Good news daw. Nakaalis na raw siya sa Senado. Lutang ka uli. Pagbotohan na sa impeachment ni BP Sara, ingat palagi. O, kita ninyo? Malinaw ang mindset nila. Utak kriminal. Pang-mafia talaga po. Pari-parihas. Mga kababayan yung kanilang pag-iisip, walang pagrespeto sa batas. Sila yung batas. They're above the law. Ito yung press ko ni Alan Peter Cayetano. Arap-arapan yung pagsisinungaling. Putukan sa Senado, hindi diversionary tactic, sabi ni Cayetano. Itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano
na diversionary tactic ang nangyaring putukan sa Senado para umano makatakas si Senator Bato de la Rosa. I can tell you, honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was going to happen. Ganyan katindi, mga kababayan, kung magsinungaling si Alan Peter Cayetano. Walang kakurap-kurap. Parehang-parehas ng mga amo niya, ni Digong at saka ni Sara Duterte. Walang kakurap-kurap kung sinungaling, pero mahilig mag-quote ng mga bersikulo sa Bible. O di ba, mga kababayan? Tulad ng pagkudita sa Senado, mga kababayan, dinideny niya na may relasyon sa impeachment ni Sara Duterte. O di ba, mga kababayan? Kaya sabi ng mga nag-react, protect the fugitive at all cost. Sabi ni Fred Arellano, he that deceives no one but himself. Harap-harapan na niloloko po tayo, mga kababayan, nitong mga Duterte senators. So ito yung patunay ng mafia sa Senado, mga kababayan. Wala silang paggalang sa batas. Habang pinapakita nila sa publiko na sila gumagawa ng batas, wala silang paggalang po. At ginawa pang personal na kuta yung Senado ng isang pugante sa batas. At ngayon, malinaw na pinatakas. So mula sa pagtatago ng isang pugante, wanted po si nasa wanted list ng ICC si Bato. Illegal na paggamit ng kapangyarihan hanggang sa armadong diversionary tactics yung nangyaring putukan kagabi. Sa loob mismo ng Senado, malinaw po na hindi na ito simpleng political alliance, mga kababayan. Isa po itong organisadong paggamit ng poder upang harangan po ang batas, pahinain ang ating mga institusyon, at maging kandungan ng mga kaalyadong tumatakas sa accountability sa pananagutan. So ito na ngayon ang Senado. Habang ang isang ordinaryong Pilipino ay agad inuhuli kapag may warrant, mga kababayan, ang mga kaalyado ng Duterte Bloc tila ginagawang mga VIP fugitives na may escort, may proteksyon, at espesyal yung pagtrato sa loob mismo ng Senado ng Pilipinas. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan, dito. Ang mas mabigat, mga kababayan, yung mga senador na dapat gumagawa ng batas, sila mismo yung nasangkot sa pagtatago ng pugante, pag-abuso sa kapangyarihan, obstruction of justice na malinaw, at yung paggamit ng dahas tulad po ng nangyari kagabi upang guluhin yung pagpapatupad sa batas. So ito yung malinaw na pagkalason ng Davao Mafia sa institusyon, mga kababayan, ng Senado. So tahasan pong paglabag sa patakaran ng Senado ang pagtatago doon hanggat sa makatakas si Bato de la Rosa, kung saan tumatanggap ng sweldo na hindi pumasok, mga kababayan, ng 6 na buwan. At pumasok siya, mga kababayan, para lang magkudita, palitan yung leadership ng Senado. At sabi pa ni Harry Roque, lumitaw ka niya pag magbubutuhan uli sa impeachment ni Sara. Ganon nila sinasalaula, mga kababayan, yung ating institusyon. Ganon ka-brazen po, ganon katindi ang pambabastos nila sa institusyon, mga kababayan. At si Bato patuloy na sinisundehan ng taong bayan. So isa siyang malinaw na abuse of public funds, misuse of taxpayers' money, paglapastangan sa Senate rules, at pambabastos sa sambayanang Pilipino, mga kababayan. So habang ang nakakagalit, mga kababayan, habang nagtatago si Bato, pinoprotektahan siya ng Davao Mafia na parang hari ng isang sindikato. So palihim, mga kababayan, na ipinasok ni Alan Peter Cayetano sa Senado ang puganting si Bato de la Rosa. Ano yung intensyon? Para magkudita
tinalsik si Tito Sen bilang presidente para sila yung may control sa impeachment proceedings, mga kababayan, laban kay Sara Duterte. So ang ginawa nilang pagkupkop hanggang sa makatakas si Bato ay tahasang obstruction of justice at paggamit ng Senado bilang hideout ng wanted sa batas. Sa ordinaryong mamamayan, pag ikaw ay nagtago ng isang pugante, maaari kang kasuhan. Pero pag member ng Davao Mafia, mga kababayan, ginagawang political maneuver ang malinaw na paglabag sa batas. So nakita natin yon, mga kababayan. Iyon ang ginagawa nila ngayon. So ito po ay malinaw na ethics violation. Kaya tama yung panawagan ni Senator Gatchalian na imbestigahan itong mabuti. Ang Senado, mga kababayan, ay hindi dapat ginawang safe house sa mga tumatakas tulad ng wanted ng ICC. So malinaw, mga kababayan, ginamit si Bato de la Rosa para puwersahang pabagsakin yung pamumuno po ni Tito Soto at may duklok ang isang DDS na si Alan Peter Cayetano. Ito po ay isang malinaw na power grab operation, political hostage taking, at pagpapakita lang kung paano ginagamit ng Davao Mafia ang takot, pressure, at impluensya para kontrolin po yung Senado. So habang pinapakita nila na kunwari isa itong demokratikong proseso, pero ang tunay na nangyari, mga kababayan, ay isang operasyon ng political coercion para maagaw po yung pinakang mataas na posisyon sa Senado. Ang mas delikado kapag kontrolado na po ng Davao Mafia ang Senado, kaya na nilang harangan yung accountability. Yung sa impeachment kay Sara Duterte, protektahan yung mga kaalyado at painain po ang rule of law para sa sarili nilang interes. At malinaw, mga kababayan, labag sa regulasyon ng Senado, sabi ng mga legal experts. Ang ginawang pag-cite in contempt ni Alan Peter Cayetano sa dalawang opisyal ng NBI na tumutupad lamang po ng kanilang tungkulin, legal na tungkulin. Yung NBI malinaw na nagpapatupad lamang po ng batas. Pero imbes na suportahan nila po yung legal process, ginamit nila yung kapangyarihan ng Senado para takutin at pigilan ang mga law enforcement officers. Malinaw po ito, mga kababayan, sabi ng mga legal experts, na abuse of authority, isang intimidation tactic, institutional overreach, at political shielding operation. So kapag ang Senado na mismo ang umaatake sa mga nagpapatupad sa batas, nawawala na po yung kredibilidad ng institusyon. Karapat-dapat po itong tapatan ng rules complaint dahil hindi po maaring gawing personal na depensa team ng mga Duterte alay, ang ating Senado. May mga reports pa, mga kababayan, na may mga armado na security ng isang senador ang pumasok. Ang Senado po ay isang institusyon ng batas at hindi po barracks ng private armed group. Ang pagpasok po ng mga armadong tauhan ay security breach, intimidation tactic, at direktang banta, mga kababayan, sa seguridad ng mga opisyal at empleyado ng Senado. Ang mas mabigat ay ginawa pang lumalabas, mga kababayan, ginamit yung pagpapaputok, yung putukan, para diversionary tactic, gamiting diversionary tactic para makatakas po si Bato. Kung ordinaryong mamamayan ang gumawa nito, agad po itong tatawaging armed obstruction, illegal discharge of firearms, at conspiracy to evade arrest. Pero kapag kaalyado po ng Davao Mafia, biglang tahimik po ang kanilang kampo. So ito po ay sapat na basihan para sa isang ethics sa complaint at mas malalim na investigasyon, mga kababayan. Hindi pwede pong gawing action movie ng mga DDS politician ang Senado ng Pilipinas. Sa muling nagsabuatan, mga kababayan, yung ilang mga senador para makatakas si Bato de la Rosa. Kahit gaano pa sila, mga kababayan, na magpaliwanag at mag-deny, maliwanag po na sabuatan.
Kasi responsibility nila si Bato. Nasa protective custody nila, tulad ng sinabi, mga kababayan ni NBI Director Matibag. So anong nangyari mga kababayan, malinaw na coordinated protection, organized obstruction, systematic shielding ng isang wanted na individual. Habang ang isang ordinaryong Pilipino ay walang kawala sa warrant, itong mga kaalyado mga kababayan ng Davao Mafia ay tila may VIP extraction na team, insider protection, at saka institutional cover-up. So bakit mga kababayan delikado ito sa demokrasya? Kasi pag pinayagan natin ang ganitong sistema po, mawawala na po ang respeto sa batas. Babagsak po yung kredibilidad ng Senado. At lalaki po yung paniwala ng publiko na talaga pong may special treatment para doon sa mga may kapangyarihan. Delikado ito mga kababayan kasi pinapakita nito na ang batas ng pananagutan ay para lang sa mga mahihirap. Abang yung mga political allies ay pwedeng magtago, umiwas sa warrant, gumamit ng impluensya, at mag-armas sa mismong loob ng institusyon ng gobyerno tulad ng Senado. So ito mga kababayan ang siyang kultura na sumisira sa ating demokrasya. Kapag po yung kapangyarihan ay ginagamit, hindi upang ipatupad yung batas, kundi para po takasan ito. So ano yung katotohanan dito? Hindi po biktima ang Davao Mafia. Hindi po sila inuusig dahil sa politika. Ang problema po, nasanay na kasi sila na walang napapanagot. Nasanay silang may takbuhan, may proteksyon, may padrino, at kayang baluktutin ang institusyon para sa sarili nilang interes mga kababayan. So akala nitong mga taong ito, habang hawak nila ang Senado, kaya nilang gawing optional yung batas, gawing hideout ang gobyerno, at gawing negosyo mga kababayan yung kapangyarihan. Habang yung ordinaryong Pilipino ang nagdurusa sa sistemang sila mismo yung sumisira. Kaya sari-sari yung reaksyon ng mga tao. Sabi ni Dabi, ganda ng movie sa Senate, parang James Bond, galawan flawless, pagtakas ni Bato. Best director si Alan, best actor si Bato, supporting actor si Robin, at Go Aimee. Sabi ni Margarita, scripted from his appearance to his escape, panagutin din ang mga facilitators, accomplices of the escape. Sabi ni Roldan Reyes, the majority had a gall to give bring it on protective custody, knowing pretty well he was a fugitive from justice. Assuming that he escaped, then the same majority should be answerable at the very least. Sabi ni Edwin Iborha, finally nagsalita na si Senator Win, palitan mo na yan si Cayetano as Senate President. So alam ng ating mga mamamayang Filipino yung sabwatan. Ito yung latest mga kababayan. Sabi diyan, Senate President Alan Peter Cayetano says he has communicated with the wife of Senator Ronald Bato de la Rosa, who thanked all the senators who supported De La Rosa. I'd like to ask forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his escape. He told me habang tumatagal kasi siya diyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. The message of De La Rosa's wife to Cayetano Ridge. So malinaw na mga kababayan yung sabuatan. Pinasalamatan ng asawa ni Bato de la Rosa kasi nakatakas daw. Pinasalamatan si Alan Peter Cayetano. Diba malinaw na talagang stage yung nangyaring putukan para ma-distract yung mga authorities. Sila man lang yung nagpaputok, yung USA, para magkagulo at mabigyan ng pagkakataon si Bato de la Rosa na tumakas. Napakalinaw mga kababayan, hindi man dinideny. Nagpasalamat pa, binasa pa ni Alan Peter Cayetano as if walang masama sa nangyari. Ganon katindi mga kababayan.
Ito si Alan I don't Peter know the exact Cayetano, time, but nagpapapreskon. The Sergeant of Arms went in to say na, sir, the GSIS is inspecting cars. And when I talked to the administrator, he told me that they're heightening security. And then he said, I asked him, so if a senator uses your gate, will you have them open your car, which is illegal? Which the NBI said in Monday they did not do. But one of the news channels, you actually captured that, di ba? Yung may puting van, and then they showed the plate number 7, and the NBI guy had a long gun, and the other one was just keep saying, visual lang, visual, then they opened the van. That's illegal. Okay? So, ang instruction ko kay Osaa, can you invite the administrator of GSIS? I'd like to talk to him. In the same very cool manner that I talked to the NBI director, I wanted to know who asked him to do that and if he knows na illegal to inspect our, because they were closing that gate if we didn't allow. So is it safe for all of us to have one gate? So after that, every 5-10 minutes, I was trying to get an update. Then everything happened. So when I said at the first time I used attack, sorry, I was really dizzy and had a headache and was really on the ball last night. I don't know where I first used the attack, but I'm 100% sure. If you look at my FB live, I delayed that still for a few minutes because I didn't want to be alarmist. And I tried to make it to you here in the second floor, but they didn't allow me. So pinagalitan pa ako nung una to turn the lights on to do the Facebook Live because now if there's a shooter, it'll be mahirap, no? But sorry, I just want to say, there's no dispute at this point in time. It's attack. Ang question lang, who attacked? That's the only question. I know you can't give details paano nakapasok. Sir, kasi kaming mga Senate reporters, pabalik-balik kami dun sa area na yon. Hindi namin alam na may lagusan doon. May lagusan po ba doon sa gilid na yon papuntang GSIS? Same sa inyo, hindi ko alam. Kasi remember, I wasn't in the Senate since DFA ako until 2022. So the first time sa 5th floor na nakita ko yung mga rooms doon sa CA, but I didn't know kung may lagusan doon. Then when they told me binabarena na yung doors, kasi we didn't feel, but I saw it in one news channel. It was either Channel 7 or 2, no? Is there anything there? So anyway, okay na yon kasi gina-justify ni Alan Peter Cayetano na under attack mga kababayan yung Senado kagabi. Ang tanong sino at saan napunta at bakit sa almost more than 30 na putukan walang sugatan, walang namatay. At ang sabi, ang unang nagpaputok yung mga taga-USA, yung Senate Sergeant at Arms. At ang dapat niyang ipaliwanag, paano nakatakas ngayon si Bato de la Rosa afterwards. Di ba? Yun ang dapat niyang ipaliwanag, na nasa Senate custody, pero nakatakas. At ngayon, inamin niya na parang walang masama na nangyari, na nagpasalamat sa kanila yung asawa ni Bato de la Rosa kasi nakatakas daw. Di ba malinaw mga kababayan yung sabuatan? Ayan man lang mga kababayan. Maraming salamat. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito po ni Yolitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi po niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening po, nagla-live selling po siya. Pwede kayo doon mag-order ng live.